Sa kasalukuyang lipunan, ang mabilis na buhay ay nagbabalik sa atin ng masaganang materyal na kasiyahan. Samantala, ito ay nagdudulot sa atin ng iba't ibang mental pressure at kasunod ang mga pagkabalisa sa ating mga puso. Upang umangkop sa panlipunang kalakaran at tamasahin ang mataas na kalidad ng buhay, madalas nating inaalala ang ating kinabukasan at ang komplikadong pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao sa ating paligid. Pati na rin ang isang masayang pagsasama at pamilya. Kapag ang ating buhay ay puno ng iba't ibang mga pressure at alalahanin, madalas tayong nakadarama ng pagod at sakit. Ang ilan ay nagpapakamatay pa nga dahil sa hindi matiis ang napakatinding pressure. Maraming tao ang sumubok ng iba't ibang paraan upang maibsan ang stress at malutas ang mga alalahanin sa kanilang mga puso. Halimbawa, paglalakbay, pakikipag-chat sa mga kaibigan, pakikisali sa iba't ibang mga aktibidad sa lipunan. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay maaari lamang makalimot sa ating pansamantalang pag-aalala. Kapag naharap sa totoong buhay, naroon pa rin ang sakit. Ang ilan ay hindi maiwasang mag-isip, wala bang anumang paraan upang malutas ito? Itinuro ng mga talatang ito sa Biblia ang daan para sa atin. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Mula sa unang Pedro, verse 5-7. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Mula sa Mateo 11, verse 28 and 30. Mula dito, makikita natin, tanging kapag tayo ay lumapit sa harap ng Diyos at natutong ipagkatiwala ang lahat sa Diyos, tunay na umasa at tumingala sa Diyos, at sundin ang kataas-taasang kapangyarihan at pagsasaayos ng Diyos, maaari nating unti-unting maalis ang lahat ng mga pagkabigo, makalaya at mapalaya ang ating puso at kaluluwa, at magtamo ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Sabi ng Diyos, kapag walang Diyos ang isang tao, kapag hindi niya siya nakikita, kapag hindi niya malinaw na nakikilala ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, ang bawat araw ay walang kabuluhan, walang halaga, kahabag-habag. Saan man naroroon ang isang tao, anuman ang trabaho niya, ang paraan ng paghahanap buhay niya, at ang pagsisikap niya sa sariling mga layunin, ay nagdadala lamang sa kanya ng walang katapusang sakit sa damdamin at di maibsang pagdurusa, hanggang sa hindi na siya makalingon sa nakaraan. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggap ng isang tao sa kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha, pagpapasailalim sa kanyang mga pagsasaayos at paghahanda, at paghahanap sa tunay na buhay ng tao, siya unti-unting makakalaya mula sa lahat ng sakit ng damdamin at pagdurusa, at maiibsan ang lahat ng kahungkagan sa buhay.